Kamusta mga chong? Ito yung binili natin sa Shopee na battery na may kasamang charger or storage box para sa ating GoPro Hero 5. So meron akong video nito na in-unboxing ko siya kasama yung helmet mount natin. Check nyo na lang dyan sa ating mga videos at lalagay ko na lang yung link din dyan sa description para hindi na kayo mahirapan maganap. At lalagay ko na lang din dito para i-click nyo na lang. So ang gagawin natin ngayon dito sa video na to, testing natin or let's say review plus testing sa ating GoPro Hero 5. Tatry natin ngayon sa GoPro Hero 5. So hindi ko pa siya nagagamit, hindi ko pa siya na-charger whatsoever, no? What? So testing natin yung battery at kung fitted or compatible nga siya. So nandito yung ating GoPro Hero 5 kasama yung ating lobat na GoPro battery pang Hero 5 din. Okay? So buksan na natin to. Kunin natin si GoPro at kunin natin yung isang battery dito. Magsimula tayo dito sa isa. Tapos buksan natin to. Bale, wala pa tong memory card. Oo nga no, wala siyang memory card. Teka, kukunin ko rin pala yung memory card. Pero kabit muna natin tong battery. So pag ganito siya ikakabit, ayan. Ayan, pag ganyan siya isasalpak, yun, boom, nandyan na siya. Pero ngayon, kukunin ko muna yung ating memory card. Wait lang. Okay mga chong, ito yung ating memory card. Ang gamit ko ay SanDisk Extreme Pro. Ayan, ayun yung details, 128GB. So nabili ko to last year, parang around 1,350 pesos. Kasi original SanDisk Extreme Pro to. Hindi to yung mabibili mo sa Shopee ng mga tig 100 or to 200 pesos. So pag nag-invest ka ng gamit, syempre doon ka na sa legit para yung quality maganda. Bukod doon, magagamit mo na maayos. Kasi na-try ko to doon sa una kong action cam na binili, walang naging problema, smooth lang. Tsaka yung speed kailangan ng action cam. Kasi pagka yung local lang yung ginamit mo, baka hindi compatible, hindi mag-read, hindi mo rin magamit, sayang yung pera. Kaya kung bibili ka na rin lang, doon ka na sa legit, di ba? So dami ko sinabi, salpak na natin to. Pero yun, payo lang para hindi kayo magsayang ng pera. Kasi nangyari na sa akin yun. Bumili ako ng memory card na hindi naman compatible at hindi rin gumagana dun sa action cam na ginamit ko. So yan, naisalpak ko na yung itong battery. Sara na natin. Yun. Ayan, medyo madumi lang, puro fingerprint. Wala pa kasi akong Microsoft Fiber na pangpunas. Tapos buksan na natin. Nasaan yung bukasan niya? Dito. Yun. Diretso record na siya. Ayan, nagre-record din ako dito ngayon sa GoPro. So kung makikita nyo, ayan yung battery, 56%. Nagana naman at okay naman. So ayan yung unang battery. Okay. Ayan. So nagana. Testing naman natin yung isa. Ay, ano ko muna. Ay, hindi. Paano ba? Medyo, hindi ko pagamay yung GoPro Sorry. Yan, nag-off na siya. Tapos nag-auto-save yung napindot natin kanina. So, tanggalin natin. So, ito na si battery number 1. Lagyan natin ng label yan para hindi tayo malito pagka ginamit na natin. Ito naman si battery number 2. Salpak natin. So testing lang naman to at review dito sa battery, no. So buksan natin. Ayun. So pareha silang 50%. Ayan. Hindi ko na record pero testing lang naman natin yung battery. So goods na goods naman. Okay naman, no. So patayin na natin. GoPro turn off. Isa pa. GoPro turn off. Yung makinig ni GoPro. GoPro turn off. Yun, kailangan medyo malapit ka. Yan, voice command kasi si GoPro. Yan. So yun na yung testing natin. At okay naman, nagana naman yung dalawang battery. Testing naman natin itong charger. Okay mga chong, testing natin yung charger. Kung nagana,
review na rin plus testing tong video na to. Ayan, nag-setup na ako ng extension dito. Tapos kumuha ko ng ito, bale charger to na cellphone ko, pero ito muna ang gagamitin natin. Tapos ito yung kanyang charging cable. Setup muna natin to. Ayan, medyo mahaba din siya, oh. Parang mga 1 feet yung haba na itong charging cable. Or 12 inches, parang ganun. Estimate lang yun, ah. Hindi ako sure doon. So, saksak ko. Tapos, lagay natin yung mga battery. Tanggalin muna natin, nilagay natin battery dito. Okay. Ayan. Tapos, lapag lang natin yan. Tapos, salpak natin itong mga battery dito sa mga slot nya. Dami na natin itong lobat na battery yung dalaga ng GoPro natin. Ayan. Tapos, sara natin yan. Tapos, dito sa likod, dito natin sasalpak. Yun, umilaw na, which is indicator na gumagana siya. Tapos dito sa harap, ito ang makikita nyo. Ayan, meron siyang tatlong ilaw dyan na kulay pula. Ang ibig sabihin ay nagcha-charge na yan. Tapos pag na full charge siya, magpapalit yan ng ilaw. Ang magiging kulay niyan ay kulay green. So hayaan ko na yung battery natin dito para makapag-charge din at para magamit natin yung ating GoPro Hero 5 mamaya. Para matesting ko na din. Kasi itong GoPro Hero 5 natin, kakabili ko lang din neto, mga ilang araw pa lang sa akin to. Wala pa atang 1 week. Nakuha ko siya na unit plus battery lang. Yun lang. Kaya bumili ako neto ng charger pati ng extra battery. Kasi hindi ko rin siya ma-charge. Mas maganda rin kasi nakabukod yung charger mo. Hindi ko sure, pero parang pwede rin naman siya i-charge dito sa port na to. Pero madali kasing masira kung lagi mong gagamitin yung port na yun, no? Kaya may experience na rin kasi ako na lagi kong ginagamit yung port ng action cam. Ayun, nasira yung isa kong action cam at yun nga sira niya, charging port. Kaya mas maganda talaga meron kang bukod na charger at dito ka magcha-charge. Ayan, siguro ito gagamitin lang natin sa mic, pero sa charging hindi na siguro. Mas okay mag-charge sa ganitong charger. Ayan, so ito yung ating GoPro Hero 5. Ayan, flex ko na rin, medyo madumi lang pero makinis pa siya. Ayan. So nung nakaraan ko lang din nabili to, nakaraang araw lang, makinis naman siya, oh. Inorderan ko na siya ng tempered glass tsaka screen protector dito. Ayan. So hanggang dito na itong video na to mga chong. Ayan, yan na yung ating testing sa ating storage box or charger box with battery na galing ng Telesin. Ayan. So yung unboxing video na ito lalagay ko na lang din dyan para mapanood nyo. Tsaka nandun din yung presyo na ito. Okay? Peace. Rock and roll. Kita guys next video.